Hello mga palangga, ito na po yung recipe ng ating chocolate donut. Mabintang mabinta po ito sa akin kaya i-share ko po sa inyo para kayo din ay kumita. Pwede natin itong ilako, pwedeng pang display at lalong pwede ito nating ibinta sa online. Kaya wag na nating patagalin ito, simulan na po natin. Una, igagawa po tayo ng chocolate breadcrumbs. Ito po yung ating pang-coating or yung pang-toppings. So dito, kailangan po natin ng 2 cups ng bread flour at 1 teaspoon ng ating yeast. Maglagay lang po tayo ng well sa gitna at maglagay tayo dito ng 1 teaspoon ng ating rock salt at 1 tablespoon ng ating brown sugar at 1/3 cup ng ating mantika. 1/2 cup ng ating tubig. Hindi natin na-on yung camera sa paglagay po natin ng tubig at maglagay po tayo dito ng 1 teaspoon ng ating food color na chocolate brown at 1 tablespoon ng ating cocoa powder. Ayan, tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients bago natin unti-unting ilagay dito yung ating harina. Hindi na po tayo dito maglagay ng ating margarine. Mantika lang po yung kailangan natin dito para mas madaling mag-toasted kasi pang breadcrumbs lang naman ito. Hindi na natin dito kailangan yung margarine. At pagkatapos ay masahin natin ito agad, pakinisin natin ito ng mga 10 minutes at diretso na natin ito putulin. Dito sa ating ginawang breadcrumbs ay pwede tayo ditong magawa ng iba't ibang flavor, pwedeng pandan, pwedeng ube, at yung donut dough natin ay gawin po nating pandan. Kung pandan po yung ating breadcrumbs at yung ube flavor naman yung ating breadcrumbs ay yung ating donut dough ay gawin po nating flavor ube. Yun lang naman mga palangga para may iba't ibang flavor din yung donut natin na hindi din maumay yung mga suki natin. Ayan, paalsahin lang natin ito ng 2 hanggang 3 oras. Ito na mga palangga, pagkalipas ng 3 oras ay lutuin na po natin ito sa may preheated oven na 180 degrees Celsius for 15 to 17 minutes. Ayan, at nang naluto na at lumamig na ay pwede na po natin itong himay-himayin ng mga maliliit lang or yung manipis lang para po mapadali po natin ito mapa-crispy. Mahina lang ang init ng ating oven dito, yung kailangan natin dito sa pagpa-crispy po natin. Ito po sa ating video screen yung baking time. Ayan, at nang nag-crispy na po yung ating chocolate dough, ay pwede po natin itong ilagay sa ating food processor para po ito'y maging pino. At pwede po natin itong durugin gamit po yung ating rolling pin para maging ito'y pino. At pwede natin itong salain para maging pinong-pino talaga yung ating breadcrumbs. Mga palangga, madali lang po itong gawin yung ating chocolate breadcrumbs ha. Pwede din kayong gumawa dito ng marami. Tulad ko ay gumawa po ako dito ng marami para po pag gumawa na tayo ng ating chocolate dough ay naka-ready or nakahanda na po yung ating chocolate breadcrumbs coating. Ayan, set aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating dough. Dito mga palangga, sa ating dough ay gagawa po tayo dito ng 1 kilo. Pero kung gusto po ninyong gumawa dito ng kalahating kilo lang ay maglagay po ako ng recipe po sa ating kalahating kilo doon po sa ating caption. At kung gusto naman ninyong gumawa dito ng 2 cups ay maglagay pa din ako sa ating caption. Ayan, ito na pong recipe po natin sa ating video screen, yung ating pang 1 kilo na chocolate dough. Siyempre, pinagsama-sama na po yan natin yung ating mga ingredients sa ating mixing bowl. At nang nailagay na po natin yung ating mga ingredients ay maglagay na po tayo dyan ng ating tubig. At isabay na po natin yung ating margarine. Yung ating bread and prover mga palangga ay optional lang po na yan kasi karamihan po talaga sa inyo ay wala po kayong mga bread and prover. Okay lang naman pag wala bread and prover. Huwag nyo lang pong i-overflopping yung inyong mga dough. Ayan, para hindi po magaspang yung ating dough ay kailangan po na tunawin po natin yung ating mga dry ingredients bago po natin ilagay yung ating harina. Sa ating harina ay pwede tayong gumamit dito ng all-purpose flour, pero mas maganda gamitin yung ating bread flour or yung ating first class flour kasi maraming aabutin po ito mga palangga, lalo na kung pang negosyo po natin. Pang commercial timplada lang po tayo. Sa ating tubig ay tansyahan lang po tayo kasi hindi po tayo magkapareho ng gamit ng brand ng ating harina. Pwedeng magdagdag ng harina pag ito'y basa yung ating dough. At pwede talaga ninyo itong masahin ng mano-mano mga palangga. Bali pag ganito na, pagkatapos ninyong mamasa ng 5 minutes, itakpan lang po ninyo para maging malambot mga 1 oras. Pagkalipas ng 1 oras ay masahin po ninyo ulit hanggang sa mapakinis po ninyong inyong dough at pagkatapos ay pwede nyo na po iyong putulin. Dito sa ating video mga palangga ay pasensya na po kayo ay hindi po ako makapagmasa ng mano-mano kasi marami po talaga akong ginagawa. Balik kayo na lang po yung magmasa ng mano-mano kung wala po kayong mga dough roller machine or kaya spiral mixer. Cut ko ito sa 38 grams kasi babawasan ko ito mamaya sa gitna. Bubutasan pa natin ito sa gitna. Sa pagmasa po natin ng mano-mano, kung paano po yung procedure ay nakapag-upload na po tayo dito sa ating page at sa ating YouTube channel kung paano ba natin masahin ng mano-mano, paano ba natin mapakinis yung ating dough. Ayan, pagkatapos po nating putulin ay pwede na po natin agad itong pigurin
burahin ng pabilog at pagkatapos kung malambot lang naman ay pwede na natin itong diretso na agad sa pagbutas. Mga palangga, yung ginagawa po nating breadcrumbs na 2 cups ay kasyang-kasya lang po dito sa 1 kilo po natin na chocolate donut. Kung gumagawa ako ng marami na chocolate breadcrumbs para po naka-ready na, gumagawa ako ng 3 kilo. Kung ayaw nyo naman na ganito yung paraan na pagbutas po natin ng ating donut kasi medyo matagal din ito, ay ito na lang po yung gagawin ninyong mga palangga. Ito po yung proseso ng aking donut, lalo na pag marami na yung ginagawa ko. Bali pagkatapos kong putulin lahat at figurahin ko na yan lahat at pagkatapos ay pagka umalsa na ng kaunti ay saka ko na po binutasan sa gitna. Yan lang kadali mga palangga. Kailangan pag ganituhin po ninyo ay sigurado po kayo na nakaalsa na ng kaunti yung inyong dough para pag binutasan po ninyo hindi po maputol. At ito po yung nakuha natin sa gitna ng ating donut. Ito po yung ating mga excess dough. Masahin natin ito ulit. Palambutin po natin kasi medyo matigas na at saka po natin ito putulin at figurahin po natin ito ulit. At yung ating plancha, pwede tayong mag-grease dito ng margarine at pwede na din napahira na lang po natin ng harina. At paalsahin lang natin ito mga palangga ng 2 hanggang 3 oras. At habang nagpapaalsa po tayo dito ng ating dough ay wag lang po natin itong pahanginan para po maganda ang alsa ng ating dough. Takpan po ninyo ang inyong dough pag mahangin po ang inyong area proofing. Ayan, pagkalipas ng 2 oras at 20 minutos, ay pwede ko nang isalang yung aking dough sa mainit po na mantika. Siyempre, golden brown na po yung ating dough na ito. Chocolate na po. Paano ba natin malalaman pag ito'y luto na? Ayan mga palangga, pag umiba na pong kulay niya, ibig sabihin ay luto na po siya. At pag lumamig na yung ating donut, ay gagamit lang po ako dito ng condensed milk para po pang spread po natin para mabasa po natin yung ating donut para po dumikit dito yung ating ginawang breadcrumbs. Pero mga palangga, yung ginagamit ko talaga dito ay yung Jersey na creamer nut chocolate. Pero mag-isang linggo na po ay wala talagang available yan dito sa amin na Jersey chocolate creamer. Iwan ko ba? Palagi na lang yan dito out of stock. Masarap talaga dito gamitin yung chocolate Jersey creamer para maging chocolate na chocolate talaga yung lasa ng ating donut. At ang bintahan ko po dito ay 7 pesos. Kayo mga palangga, ay depende na ho yan sa inyo. Depende po sa inyong putol ng inyong dough at depende din sa inyong costing. At dito naman sa nakalagay po sa ating clamshell, ang ginawa ko lang dito mga palangga, yung isang lata na condensed milk na plain, ay nilagyan ko po ng 1 tablespoon ng ating cocoa powder para maging chocolate, para po may pang sauce po tayo sa ibabaw. Kasi wala nga tayong available na Jersey chocolate creamer. Ito na lang pong ginagawa ko. Nasa video screen po natin kung paano ko yan ginawa yung nilagay nating sauce sa ibabaw ng ating mga donuts sa ating clamshell. Ayan, sana may natutunan. Ito po ulit ang inyong lingkod, Inday Jo na Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.